So guys, makita natin dito sa video nito, meron po isang sikat na vlogger, si Palangga. Nag-complain siya about sa Ford na sasakyan. So bilang isang mechanic o technician din po, at gumagawa rin tayo ng Ford at iba mga ori ng sasakyan, maging sa Saudi Arabia. So tignan natin yung complaint niya. So kayo mga Ford, makinig kayo sa complaint ni Palangga. Dahil ito ay importante, kasiraan ninyo ito kapag hindi nyo ito anisikaso. So, dapat sa inyo, kumuha kayo ng mga technician na mahuhusay at mga galing para hindi kayo magkaroon ng maraming complaint ng mga customer dahil kasiraan. Maging po sa Saudi Arabia, nakita ko po yung Ford, maganda po ang performance, pero kapag nagka-problema po ang Ford ay talagang sobra talaga ang problema. Nagbibigay ng sakit ng ulo ito sa mga mekaniko. So, alam nyo kasi mga Palangga, ako, hindi naman ako dapat talaga ganito eh. Kasi 'di ba, customer ako Ford. Kaso parang wala na kayo talagang balak na asikasuhin tong problema ko Kaya parang kailangan natin mag-social media para makarating na ng problema ko na to sa Ford Philippines. Ito lang kasi yan. Bago kasi itong binili kong sasakyan. Bago ko to binili sa inyo, Ford Commonwealth. Nakailang balik-balik na ako sa inyo. Ang ginagawa nyo, dinadiagnose nyo, inaayos nyo, pinapalitan nyo ng pyesa. Kasi may pinalitan kayo So bakit? 'Di ba kaya nga bago binili ko, bago binili ko, pinalitan nyo ng pyesa. So anong nangyari doon? Nung pinalitan nyo ng pyesa, sabi nyo okay na, tapos inuwi ko na yung sasakyan nyo, tapos ganun ulit. Tapos, inireklamo ko na naman sa inyo, dinayagnos nyo na naman, tapos binalik nyo sa akin, mas lumala. Tapos ngayon, tumatawag ako sa customer service nyo, sasabihin, idadiagnose ulit, tapos dahil ganun ang protocol nyo, tapos aayusin nyo, tapos ibabalik nyo ulit sa akin. Alam nyo ba yung trauma na binibigay nyo sa akin, Ford? Magbabayad ako sa inyo 1.3 million for this territory. Isusuli ko na tong sasakyan nyo. Kung ayaw nyo i-replace, isuli ko na tong sasakyan nyo. Dahil baka dito ba ako mamatay? Unang-una, sinuli ko yung sasakyan, binalik ko sa inyo dahil nag-i-engine failure yung sasakyan nyo. Nag-i-engine failure sa kalagitnaan ng takbo ko, nag-neutral, bigla-biglang humihinto. Binalik nyo sa akin. Inayos nyo, may pinalitan kayong pyesa. Binalik nyo sa akin. Yung gauge na naman ng oil, ng fuel niya, hindi gumagana. Namamatay ulit, binalik ko ulit sa inyo. Binalik nyo ulit sa akin. Binalik ko ulit sa inyo. Tapos binalik nyo ulit sa akin. Tapos tingnan yung sasakyan nyo, nagre-reverse. Hindi siya pwedeng mag-reverse ng takbo habang nagdadrive ako dahil automatic yung sasakyan na to. Hindi siya pwedeng mag-reverse. Stress na ako sa iyo, Ford. Ako, in good faith ako na di ba dapat sinuli ko na yung sasakyan nyo, pero dahil gusto ko kayo bigyan ng second chance, ginawa ko ulit, binayaran ko ulit hanggang gumabot tayo ngayon. Tapos ngayon may insurance ako kiniklaim sa inyo. Gano'n ba katagal, Ford? Gano'n ba kayo? Di ba dapat after sales, dapat mas lalo nyo, alam nyo yun, hindi ko dapat ito ginagawa pero grabe na ang stress ko, Ford. Dalawa ang kinuha ko sa inyo sa sasakyan. Ayan yung isa. Ayan. Anta nyo yan. Wild truck yan. Bakit wala naman akong problema dyan? Bakit ito lang naman ang inaano ko sa inyo Grabe ng stress ko. Hindi ako magbabayad ng 1.3 million sa inyo para lang ganitong ibibigay nyo sa akin. Parang wala naman kayong pakialam. Tatawag ako sa inyo, tapos sasabihin nyo, idadiagnose lang. Ay, idadiagnose nyo, pagbalik nyo sa lalong lumalala yung sasakyan. Tapos ibabalik ko, hindi nyo kukunin. Pag hindi ko kukunin, ako masisira sa bangko. Parang awa nyo naman. Gawa nyo naman ang paraan. Maawa naman kayo sa akin, Ford. Ford,
gana. Naiiyak lang ako sa stress ko. Ngayon, kung ayaw nyo i-replace yung sasakyan, wala akong pakialam. Ibalik nyo na lang kahit yung dinown ko. Wag na yung 6 months sa binayad ko, kahit wag na lang yun. Kaya bibigyan nyo ako ng ganito. Territory brand new ang binili ko. Bakit parang mas malala pa yata sa second hand yung nabili ko? Ay, wala kayong balak. Hindi ko sinisiraan yung Ford. Wala akong sinisiraan lang ka. Ang inaano ko lang, bakit ganito yung nabili kong sasakyan sa inyo? Bakit ayaw nyo diba? Hindi lang ito una, pangatlo na to. Binasa ko yung terms and condition nyo. Pagpabalik-balik na ang sasakyan sa inyo. At hindi basta-basta yung sira ng sasakyan nyo. Nag-i-engine failure yung sasakyan nyo. Nabinigay nyo sa akin. My God, Ford! Anong ginagawa nyo? Hindi nyo ba kayang gawa ng paraan? Tapos ibabalik ko sa service center nyo. Idadiagnose. Ibabalik nyo ulit sa akin. Ganun ulit. Kaya nga Ford ang pinili ko eh. Diba? Kasi alam ko magandang klase. Kasi ayoko naman kumuha ako ng hindi maganda para sa akin kasi sarili ko. At alam niyo ba kung anong pinakamasakit? Dahil itong territory na to, regalo ko to sa sarili ko. Regalo ko to sa lahat ng paghihirap, pagsisikap ko sa buhay. Regalo ko sa sarili ko to. Tapos ito ngayon ang binigay nyo sa akin. My God, Ford, gawin nyo naman ang paraan. Hindi natin kailangan umabot sa ganito eh. Kaso binabaliwala nyo ako eh. Puro kayo paasa, puro kayo ganito. Wala akong makausap na matino sa inyo. Dahil ipapasa nyo ako sa service center. Ipapasa nyo ako sa Commonwealth. Ipapasa ako ng Commonwealth sa service center. Saan ako pupunta? My God, Ford! So guys, napanood natin video ni Palangga, mapapasana all ka na lang. Biruin mo yung ginastos niya, milyon. Bumili siya ng bago, regalo niya sa sarili niya, at yan ang pangalawang bili niya ng Ford. So ganun po ang problema ng 4 billion na. So kung ikaw guys, anong masabi mo, nakaranas ka rin ba ng problema ng mga Ford? So kami po gumagawa kami ng Ford talagang. Sasabi ko, mahirap pong gawin po ang Ford. Kahit po sabihin natin, mekaniko ka ng mismong Ford na company, hindi biro po ang harapin ng mga problema po niyan. So comment below, share din po natin ang video ito para maging aware po tayo sa lahat.